Hi guys! Welcome to our vlog. So, ang topic natin for today is about sa ready ka na bang mag-abroad? Bakit yun yung napili kong i-topic sa inyo or i-share sa inyo? Kasi marami kasi akong kakilala, kaibigan at bagong nai-encounter na mga nag-a-apply abroad. Pero sinasabi nila na gusto na nilang mag-abroad pero katagalan ng pag-a-apply nila is hindi sila natutuloy sa pag-a-apply or papuntang abroad. Bakit? Kasi hindi sila naka-decide, hindi sila 100% na gusto mag-abroad. So kailangan guys, pag mag-abroad ka, kailangan mo na 100% or hindi lang 100% guys, itodo mo yung porsyento na meron ka sa pag-a-abroad. Kasi sayang yung pag-a-apply mo. Habang nag-a-apply ka, nahihirapan ka, napapagod ka, yung gastos mo, yung mga ganun ba. Kasi yung mga iba kasi nag-a-apply sila, nasa kalagitnaan na sila ng pag-a-apply nila, bigla silang sasabihin na ay wag na lang or hindi na sila tutuloy kasi ayaw na ng asawa niya, ayaw ng payagan ng mama niya, yung mga ganon. So kailangan, kung gusto mo talagang mag-abroad, kailangan mag-usap muna kayo ng asawa mo, ng mga anak mo, ng parents mo, mag-usap muna kayo. Kasi yun yung number one kasi na dahilan ng mga nag-a-apply na ayaw na nilang ituloy kasi nga ayaw na silang payagan, ayaw na nilang pagbigyan yung gusto ng tao na mag-abroad. So huwag ganon. So kailangan kung decide mo talaga na mag-abroad ka, kailangan gawin mo talaga na malinis, na wala kang iniisip, walang aabala sa'yo, walang magpipigil sa'yo. So kausapin mo yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Yun yung una mong gagawin bago ka mag-apply. Kasi sayang lang kung nag-apply ka tas bigla na lang ayaw na nila, diba? Sayang lang. So at saka isa pa guys, bakit sinasabi ko din na madami nasasayang na panahon at oras? Kasi nga meron kasi yung time na nandun na sila sa abroad tapos hindi din naman natuloy yung pag tapos nila ng kontrata nila. Doon sila nahihirapan, doon sila bumibitaw kasi pagdating na nila ng abroad, doon na nila maiisip yung uuwi na sila, ayaw na nila, sinusukuan na nila yung trabaho na meron sila doon sa bansang pinuntahan nila. So ayun nga guys, gaya ng sabi ko, kailangan mo talagang mag-decide muna kasi pagdating nyo sa ibang bansa, gaya ng sabi ko na mabe-break nyo lang yung contract nyo, mawawala lang kayo sa focus kasi may mga dahilan or may mga iniisip kayo na ayaw nyo na siyang ituloy, nakakagambala na sa trabaho nyo. So wala na kayong choice kung hindi gusto nyo na lang umuwi. Gaya ng may kakilala kasi ako na kaibigan ko na nag-abroad siya, pumunta siya sa abroad pero 1 month, hindi lang 1 month, halos magwa 1 month pa lang siya. Pero sabi na niya, nag-text siya sa akin na gusto na daw niya umuwi. Pero nagtanong ako kung ano yung problema, ganyan. Sinabi niya kung ano yung problema, na marami daw CCTV, marami daw mga gawain sa loob ng bahay, kulang daw sa pagkain, mga ganon. Pero guys, alalahanin nyo, pumunta kayo sa abroad para magtrabaho. Huwag nyo sukuan.
Pero ang pinayo ko pa rin sa kanya is kaya mo yan. I-try mo lang muna ng ilang buwan. Pero iisa lang ang sagot niya kasi sa akin. Ang sagot lang niya sa akin is gusto na niyang umuwi. So wala na akong choice kasi paulit-ulit ko siyang inubos. Sinasabihan ko siya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Sinabihan ko na din siya na mag-change employer na lang siya, pero ayaw niya. Iisa lang talaga yung sinasagot niya sa akin. Gusto na niyang umuwi. So pagkatapos na namin mag-usap ng ganyan at sinabi niya sa akin na gusto niya umuwi talaga siya ng Pinas. So umuwi siya ng Pinas, wala siyang trabaho, wala na silang income, yun yung mahirap. So kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan bago ka mag-abroad, bago ka mag-decide na pupunta sa abroad, kailangan 100% talaga na ibibigay mo yung dedication mo sa pag-abroad. Kasi guys, maraming umuwi dahil lang sa mga dahilanan na hindi daw nila kaya or yun, wala silang pagkain. Pwede kasi kayong mag-change employer kung sakali. So hindi yun yung dahilan. Kulang lang talaga siguro kayo dedication or kulang lang sa tapang. Kasi nga marami kayong iniisip. Maraming gumugulo sa isipan nyo. Kailangan nyo talagang pag-isipan kung kailangan nyo ba talaga yung pag-a-abroad or kailangan nyo mag-stay na lang dyan. Kasi pag nag-abroad kayo or nag-apply kayo, marami talaga kayong iniiwan or binibitawan, lalo na yung pag may trabaho ka talagang steady na dyan sa Pilipinas, tapos nag-decide ka na mag-apply abroad. So mga ganun ba? So kailangan nyo talagang mag-isip ng mga bagay talaga kung kailangan nyo ba talaga or para sa inyo ba talaga ang pag-abroad. Kasi hindi lang kasi yung kagustuhan mo lang mag-abroad, sige na lang, patulan mo na lang, wag ganun. Kailangan talaga na pag nag-abroad ka, mahalin mo din yung trabaho na pupuntahan mo. Mahalin mo din kasi ang mahirap guys, kasi pag nag-break contact ka, pag umuwi ka ng Pilipinas, na umuwi ka doon na wala kang trabaho, wala kang madagatan, sayang lang yung effort mo, yung pagod mo, yung mga gastos mo. So,